Inang piniling maging isang OFW sa Qatar upang umayos ang buhay ng kanyang mga anak. Subalit napalood siya sa kanyang pagbabalik at nung makita ang kanyang nadatnan sa kanilang bahay. Hindi may iwasang malungkot ni Emma habang nakatingin siya sa kanyang mga anak na umiiyak. "Mama, babalik po kayo ha?" Saad ng panganay niya na si Mia. "Oo naman anak, pupunta lang ako ng abroad para magtrabaho doon at mabigyan kayo ng magandang buhay. Huwag kayong mag-alala, tatawag ako kapag hindi ako busy para kamustahin kayo," sabi ng ina. Lumapit naman kay Emma ang pangalawa niyang anak na si Jacob. "Mama, uuwi naman po kayo agad, hindi ba?" Tanong nito at napatingin rin si Emma sa bunso niyong anak na si Angelica na 3 taong gulang lamang. Kinagat ni Emma ang ibabang labi niya at hindi alam ang isasagot sa kanyang mga anak. Pinipigil lang din ni Emma ang umiyak sapagkat ayaw niyang ipakita yon sa mga ito. "Oo naman anak, saglit lang ako doon," sagot ni Emma. Kahit ang totoo ay 4 na taon ang kontrata niya sa Dubai. Sumakay na ng tricycle si Emma at iyak na ang kanyang mga anak. Ang tanging naririnig niya sa kanyang tainga habang papalayo ang tricycle, parang pinipisil ang puso niya sapagkat naninikip itong makita ang mga musmus niyang anak na umiiyak habang papalayo siya. Nakapunta na nga si Emma sa Dubai at ilang buwan na rin ang pagtatrabaho niya doon. Kahit matagal-tagal na rin siya sa Dubai, hindi niya pa rin maiwasang mangulila para sa kanyang mga anak. "Mama, natanggap na po namin yung pinadala niyong regalo. Thank you po," saad ni Jacob na nagpangiti kay Emma. "Mama, pati po yung bagong bag at sapatos. Salamat po, Mama," saad naman ni Mia. "Walang anuman mga anak. Para sa inyo lahat yan. Ginagawa ko lahat para maibigay sa inyo ang gusto nyo," sagot ni Emma at ngumuso naman si Mia. Pero ma, kahit wala na po ang lahat ng ito, ayos lang po sa amin. Ang mahalaga po, nandito kayo at sama-sama tayo." Tama po si Ate Mia, Mama. Namimiss na po namin kayo, Mama. Ano po bang ginagawa nyo dyan sa trabaho nyo? Pagtatanong ni Jacob. Hindi agad nakasagot si Emma. Paano niya ba isasagot na isa siyang tagapag-alaga sa ibang bata? Natatakot siya magtampo ang mga ito sa kanya. Ayaw niyang isipin ang kanyang mga anak na buti pa ang ibang bata at naaalagaan niya. Pero sila ay hindi. Agad naman nagsalita ang asawa ni Emma na si Tonyo. Huwag niyo munang tanungin ang inyong ina dahil pagod yan. Hayaan niyo muna siya makapagpahinga. Mahal, papatayin ko muna itong call ha." Saad ni Tonyo at ngumiti na lamang si Emma sabay tango ng ulo. Nagpaalam na si Emma sa kanyang mga anak pati asawa at pinatay na nga ang call. Inayos na ni Emma ang higaan niya at napabuntong hininga ito pagkahiga. Hindi mo pa rin sinasabi sa mga anak mo na isa kang yaya dito sa Dubai? Pagtatanong ng kasamahan ni Emma. Napatingin si Emma sa kasamahan niya dahil magkatapat lang naman sila ng higaan. Umiling-iling si Emma at malungkot na ngumiti. Bakit naman hindi mo pa sinasabi? Hindi naman siguro sila magtatampo kung iyon ang trabaho mo dito, hindi ba? Siguro nga, Lori. Pero ayoko pa rin isipin nila na nag-aalaga ako ng bata dito. Tapos sila, iniwan ko at walang nag-aalaga sa kanila. Alam ko namang maiintindihan ng mga anak ko ang dahilan kung bakit kailangan ko magtrabaho pero ayoko pa rin dumating sa punto na itatanong nila sa akin yun. Paliwanag ni Emma. Hay, ganyan talaga ang buhay, Emma. Wala tayong ibang magagawa kundi ang magsakripisyo para sa pamilya natin. Kahit masakit sa atin, mapalayo sa kanila. At kahit miss na natin sila o gusto natin sila makasama, wala tayong ibang magagawa kung hindi ang magtiis at magtiyaga dito sa ibang bansa. Kaya lagi mo lang talaga dapat isipin kung anong dahilan, bakit ka nandito, at kung anong pinaglalaban mo. Payo naman ni Lori kay Emma. Nagtuloy-tuloy nga ang pamumuhay ni Emma sa Dubai. Hindi naman ganong katigas ang ulo ng mga inaalagaan niyang bata kung sa totoo lang. Malambing ang 2 batang inaalagaan niya.
at parang tinuturing niya na itong mga anak. 2 taon na rin ang lumipas ang pananatili niya sa Dubai. Marami na rin siyang balikbayan package na ipinadala sa kanila. Nakapundar na rin ang kanyang asawa ng mga gamit sa kanilang bahay at napaayos na niya ang bahay nila. Ma, kailan po kayo uuwi? Magtatatlong taon na kayo dyan sa Dubai Saad ni Mia. Malapit na anak. Bumuntong hininga naman si Jacob at tumingin sa ina. Ilang beses na po namin naririnig yung salitang yan na malapit na. Kailan po ba yung malapit na? Malapit na rin po akong gumraduate ng elementary. Baka hindi rin po kayo maka-attend. Yung kay ate kasi, hindi kayo naka-attend dahil nandyan kayo sa Dubai. Sa akin po kaya ma, makaka-attend po ba kayo? Sigurado po akong with honors po ako sa graduation. Saad ni Jacob na nagpangiti kay Emma. Oo naman anak. A-attend ako sa graduation mo. Hindi ako mawawala. Promise po yan promise. Sagot ni Emma. Habang kausap ni Emma ang kanya mga anak, biglang pumasok ang 2 niyang alaga. Nani Emma! Pagtawag ng mga ito kay Emma na nagpakunot sa noon ni na Jacob at Mia. Sino po yun ma? Wala. Sige na mga anak, papatayin ko na. Saad ni Emma at sabay end call. Naguguluhan na magkapatid habang nakatingin sa screen ng laptop. Pumasok rin ang kanilang ama at lumapit ito sa kanila. Oo mga anak, ayos lang ba kayo? Pinatay ba ng mama nyo ang tawag? Kakatulog lang kasi ni Angelica kaya ngayon lang ako nakabalik. Saad ni Tonyo. Kita ni Tonyo ang ibang reaksyon ng kanilang mga anak. May problema ba mga anak? Pagtatanong nito uli. Wala po, Papa. Saad na lamang ni Mia. Lumapit naman si Tonyo sa 2 niyang anak at umupo si Tonyo sa gitna ng 2 niyang anak. Wala ba talaga kayong problema? Bumuntong hininga si Jacob. Bigla po kasing pinatay ni Mama yung call. Lagi niya po pinapatay yun sa tuwing may naririnig po kaming boses ng bata. Ano po bang problema? Oo nga po, para po siyang may tinatago na ayaw niyang sabihin sa amin. Saad naman ni Mia. Huminga ng malalim si Tonyo at tinakbayan ang kanyang 2 anak. Mga anak, baka naman maipapautos lang naman sa mama nyo. Intindihin nyo na lang, okay? Saad ni Tonyo. Ganoon po ba? Pag-uusisa ni Jacob. Oo anak. Hindi rin naman natin nahawak ang oras ng nanay nyo. Pero sigurado, pagbalik niya dito sa Pilipinas, ang una niyang gagawin makipagbanding sa inyo. Alam niyo namang miss na kayo ng mama nyo, hindi ba? Saad ni Tonyo. Muli na ulit nang umiti si Jacob at Mia na nagpangiti kay Tonyo. Nakita niya ang excitement sa mga mata ng kanya mga anak. Balak na rin kasi ni Tonyo na huwag nang pabalikin ulit sa ibang bansa ang kanyang asawa kapag bumalik na ulit ito sa Pilipinas. Oh, Tonyo, mukhang gumaganda ng buhay niyo Mukhang umaangat na kayo ngayon. Sambit ng kapitbahay nila Tonyo. Naku nanay, ising hindi naman po. Nilalagay ko lang po talaga sa tama ang pinapadali ni Mrs. Ayoko naman po na pagbalik niya dito sa Pinas, wala siyang madatnan na pinaghirapan niya sa Dubai. Ayoko na din pong pabalikin pa si Emma sa pag-iibang bansa. Ayoko na po siyang magsakripisyo para sa amin. Uran ni Tonyo. Napakaswerte mo sa asawa mo, Tonyo. Pero maswerte din sa iyo si Emma. Dahil hindi lahat ng lalaking na iiwan dito sa Pinas ay iyan ang gagawin. Dahil yung iba, mas gusto pa ilagay sa luho o bisyo. At ang mas malala pa, magloloko dahil hindi nila kapiling ang asawa nila. Pero ikaw, mas gusto mo pa ito na ilagay sa negosyo at pagpapaayos ng bahay nyo. Sigurado ako na pagbalik dito ni Emma ay may iyak yun sa tuwa dahil sa madadatnan niya. Ayaw ko naman po makita na umiiyak ang misis ko, nanay. Pero gusto ko po siyang makita matuwa pagbalik niya dito sa Pilipinas. Kailan ba ang uwi ng asawa mo? Next year po. Sa kabilang taon na pala di makakapunta pala ang asawa mo sa graduation ng isa mong anak na si Jacob. Opo nanay, ising. Sagot ni Tonyo. Natapos na ang usapan nila, subalit ang ngiti ni Tonyo ay hindi pa rin mapawi habang iniisip ang papalapit na pagbabalik ng kanyang asawa.
Kasalukuyan nag-uusap silang mag-asawa sa video call dahil tulog na ang kanilang mga anak. Kamusta mga bata, mahal? Ayos lang pero lagi pa rin nila tinatanong kung kailan ang uwi mo. Lalo na si Jacob. Miss na miss ka na ng mga yun eh. Saad ni Tonyo. Kitang-kita ni Tonyo ang pagkalungkot ng ngiti ng kanyang asawa sa screen ng cellphone. May problema ka ba? Pagtatanong ni Tonyo at umiling lamang si Emma. Palihim na nagpahid ng luha si Emma at agad yung napansin ni Tonyo. Mahal, alam ko na may-miss mo na mga bata. Huwag ka mag-alala. Pagbalik mo dito sa Pilipinas, hindi ako papayag ulit na malayo ka sa amin. Saad ni Tonyo at unti-unti nga nagpahikbi kay Emma. Mahal, ayos ka lang ba? Bakit yan iiyak? Wala, mahal. Huwag mo nalang pansinin. Sagot ni Emma. Kilala kita, Emma. Alam ko kapag may problema ka, wala. Ano nga ang problema? Asawa mo ko at handa ako makinig sa bawat sasabihin mo. Huminga ng malalim si Emma at pinahid ang luhang tuloy-tuloy na umaagos sa pisngi niya. Namimiss ko lang siguro talaga mga bata. Gustong-gusto ko na silang makasama, mahal. Sa totoo lang yan eh. Hindi ko masabi kung ano ang trabaho ko dito dahil ayaw kong isipin nila na mas inuuna ko pa ang ibang bata kaysa sa kanila. Paano kung pagbalik ko hindi na nila ako gustong makita o makasama? Paano kung sa 4 na taon na pagkawala ko, hindi na nila ako mahal? Alam kong maikli pa ring panahon yun kaysa sa mga nag-OFW na ibang mga magulang. Pero para sa akin sobrang tagal noon. Mahabang lintanya ni Emma. Nagsalita naman si Tonyo. Mahal, sigurado ako na sa ating dalawa, ikaw ang mas nakakakilala sa mga anak mo. Lalo na kay Mia at Jacob. Alam mo ba kung bakit? Pagtatanong ni Tonyo. Bakit? Dahil pinalaki mo sila ng may pagmamahal at malawak ang pangunawa sa paligid. Kung malalaman nila ang trabaho mo dyan sa Dubai, tiyak ako kung hindi sila magagalit o magtatampo sa'yo. At kung iniisip mo naman na hindi ka nila papansinin, sigurado kung hindi yun mangyayari. Paano mo naman nasabi? Ilang taon na rin akong wala sa tabi nila. At hindi ko rin sila nasusubaybayan sa paglaki nila. Wala ka bang tiwala sa pagpapalaki mo sa kanila? Kung babalik ka man dito sa Pilipinas, yung mga anak mo ang unang sasalubong sa'yo at matutuwa sa pagbabalik mo. Mawala ka man dito pero yung payo at pangaral mo sa kanila, iyon ang hindi mo wawala. Pinangawakan ni Emma ang mga sinabi ni Tonyo. Naging panatag siya sa mga sinabi sa kanya ni Tonyo. Mas nagkaroon din siya ng dahilan para maging matatag sa Dubai at pagkawalay niya sa kanyang mga anak. Dumating nga ang araw na pag-uwi ni Emma sa Pilipinas. Pero na-stranded siya sa airport dahil hindi pa pwedeng bumiyahe. Dahil sa malakas na bagyong paparating, lalo na taga-probinsya at airplane ticket din ang kinuha niya para mas mapabilis ang uwi niya. Subalit habang nasa airport siya, hindi niya mapigil ang kabahan. Tumawag siya ulit kay Tonyo dahil alam ng asawa niya na pauwi na siya ngayon. Gusto niya kasing sorpresahin ang kanyang mga anak sa pagbabalik niya. Tonyo, ayos lang ba kayo dyan? Oo naman mahal, ayos lang kami dito sa bahay. Huwag ka mag-alala, nasa mabuting kalagayan kami. Saad ni Tonyo. Sure ka? Anong signal ba sa lugar natin? Signal number 2 lang naman mahal. Ikaw, ayos ka lang ba dyan sa airport? Hindi pa rin alam ng mga anak mo na pauwi ka. Pero gusto mo ba silang kausapin? Oo, ayos lang ako dito. Pakausap na rin ako kay Lamia at kina Jacob, pati kay Angelica, mahal. Saad ni Emma na agad namang ginawa ng asawa. Nilapag ng asawa sa lamesa ang cellphone at tinul volume ito para marinig ng lahat. Ma! Sabay-sabay na bati sa kanya ng mga anak niya. Napangiti pa nga si Emma nung marinig niya na masaya ang mga ito. Oh mga anak, kamusta kayo? Ayos lang po kami dito, ma. Kayo po? Pagtatanong ni Mia. Ayos lang din ako. Mama, may bagyo po palang paparating dito sa amin. Wala na nga pong ilaw eh. Buti na lang po nagpa-load si Papa para tawagan kayo. Kayo po mama, may bagyo po bang parating dyan sa Dubai? Pag-uusisa rin ni Jacob. Wala anak. Sagot ni Emma kahit sa totoo lang hindi niya alam kung may bagyo bang paparating sa Dubai dahil nasa Pilipinas na siya.
Buti naman po. Mag-iingat po kayo dyan saka po lagi po kayong kumain na mabuti at wag po kayong magpapakapagod. Saad ni Jacob at nagsalita rin si Mia. Saka ma, alam na po namin yung trabaho niyo sa Dubai. Bakit niyo po hindi sinabi sa amin? Hinihintay lang po namin ni Jacob na sabihin niyo sa amin pero ayos lang po ma. Naiintindihan naman namin po kayo. Basta ang hiling po namin sa inyo, ang kalusugan niyo po at dapat lagi po kayong ligtas dyan. Nandito lang po kami lagi, Mama. Saad naman ni Mia. Mas lalong hindi napigil ni Emma ang pag-iyak nang magsalita ang bunso niyang anak na si Angelica. Mama, I love you po. I always love you, our super mama. Kailan po ang uwi niyo? Saad ni Angelica sa maliit na boses. At natawa naman si Emma habang naiiyak. Tumikim si Emma upang maklaro ang lalamunan niya. Soon anak, magkikita na tayo. Makikita niyo na si Mama, kaya wait niyo lang ako Opo Mama, wait ka po namin. Hindi ba kuya, wait natin si Mama? Siguro mas madaming toy siyang dala para sa atin sa gift. At masayang sambit ni Angelica sa kabilang linya na narinig ni Emma. Sige mga anak, ako munang kakausap sa mama niyo Doon muna ulit kayo sa salas. Saad ni Tonyo at kinuha ang cellphone. Mahal, nandyan ka pa ba? Pagtatanong ni Tonyo. Oo mahal. Umiiyak na naman? Hindi, natutuwa lang ako mahal. Tears of joy. Mas lalo tuloy ako na-excite para surpresahin sila bukas. Siguradong bukas makakauwi na ako pagtapos itong bagyo. Gustong gusto ko na sila makita. At pati ikaw mahal. Gusto ko na kayo makasama. Gusto ko na rin namin makasama. Susunduin ba kita bukas? Hindi na mahal. Kahit ako nalang mag-isa magbabiyahe, magtataksi na lang ako. Saad ni Emma. Lumipas na nga ilang oras pero hindi pa rin makatulog si Emma. Nawalan rin siya ng balita sa kanyang mag-aama. Hindi rin niya makontak ang asawa niya pati magulang niya. Ilang beses na rin nagpaikot-ikot si Emma habang iniisip ang kanyang pamilya dahil wala siyang balita sa mga ito. Pero pagdating niya sa kanila parang gumuho ang mundo niya nang makita niya ang lugar nila. Dali-dali siyang pumunta sa kanila at mas lalo siyang napaluhod sa lupa nung makita niya ang sira-sira nilang bahay. Naakala mo'y nadaanan ng isang malaking traktura dahil sa pagkagiba nito. Ay, Diyos ko, lumakas ang hangin at ulan kagabi at nagkaroon pa ng landslide. Hindi nakalikas ang lahat. Akala kasi hindi lalakas ang signal number 2. Diyos ko, pero hindi talaga inaasahan na nangyari kagabi. Sambit ng babae na narinig naman ni Emma. Agad na tumayo si Emma at lumapit sa nagsasalita at kahit sila'y nagulat sa biglang pagsulpot ni Emma. Yung pamilya ko po, nakaligtas ba sila? Yung mag-ama ko, nakaligtas po ba sila? Pagtatanong ni Emma. Nakabalik ka na pala. Hindi po yun ang gusto kong sagot na tanong ko. Gusto kong malaman kung ayos lang po pamilya ko. Nako Emma, kahit kami hindi namin masasagot. Marami nang nakitang namatay. May isa pa pamilyang namatay dahil natrap sa loob ng bahay at yung inyo. Napatigil sa pagsasalita ang matanda at napatingin sa bahay nila Emma. Ibang-giba na kasi ito at hindi pa rin ito tinitingnan ng mga nagre-responde. Kaya hindi nila alam kung buhay ba ang mag-ama ni Emma o hindi. Ano po yun? Ituloy niyo po. Gusto ko lang malaman kung buhay po ang panganak ko. Naguhurimentadong wika ni Emma. Ining, saka pa natin malalaman kung ayos lang ba pamilya mo o hindi. Kapag may maghuhukay na dyan sa bahay nyo. Pero hindi ka pa ba napunta sa evacuation center? Hindi mo pa tinitingnan doon? Sa evacuation center po? Oo, Emma. Nandoon lahat ng nakalikas. Ipagdasal mong kasama doon ang pamilya mo. Agad na pumunta nga si Emma sa evacuation center. Tiningnan niya ang bawat listahan ng mga nakaligtas pero wala siyang makita doon. Tiningnan niya rin ang bawat pamilyang nasa kanilang pwesto.
Subalit napagod na sa lahat-lahat si Emma kakaikot sa evacuation center. Pero kahit anino ng kanya mag-aama ay wala siyang makita. Wala na po ba kayong ibang list ng mga nakaligtas? Baka naman po meron pang bukod dito. Kailangan ko lang po talagang malaman kung ligtas ang pamilya ko. Pagmamakaawa ni Emma. Naku misis, wala na talaga. Kung ano man ang hawak mong listahan yan lang talaga yun. Wala ka bang ibang mga kamag-anak na kakilala na pwede nilang puntahan? Saka bumalik ka muna sa inyo. Ongoing pa naman ang paghahanap sa mga hindi pa nakakaligtas. Napahilamos na lamang si Emma at tuliro sa mga nangyayari. Pumunta rin si Emma sa kung saan nakalagay ang mga namatay. Isa-isa niya yung binukla. Hindi rin niya iniinda ang pagod na nararamdaman niya. Dahil ang mahalaga sa kanya ay mahanap niya ang kanyang pamilya. Nasaan na ba kayo? Magpakita ka na kayo sa akin. Lord, pakiusap. Sana po buhay pa ang pamilya ko. Bulong ni Emma. Nakatanggap ng tawag si Emma mula sa kanyang ina at maagap niya itong sinagot. Emma, nasaan ka ba? Pagtatanong ng ina niya. Nandito po sa evacuation. Sagot ni Emma habang umiiyak. Bumalik ka dito sa inyo. Saad ng ina niya. Po, bakit po? Basta anak, bumalik ka na. Saad ng nanay niya. Mas lalong kumalabog ang dibdib ni Emma habang papalapit siya sa kanila. Malayo pa lang kitang-kita na niyang marami na ang mga nag-umpukan na sira-sirang bahay. Nandoon din ang kanyang magulang at nandoon na rin ang mga rescue team na may kanya-kanyang dalang panghukay. Habang tinatahak ni Emma ang kinaroroonan ng kanilang bahay, parang unti-unting nanghihina ang tuhod ni Emma. Pero sa isang iglap, parang bigla nagkaroon na ng lakas ang kanyang tuhod at agad niyang kumaripas ng takbo. May tao dito! Sigaw ng isang rescue team at agad nagpunta sila doon at napahinto sa pagtakbo si Emma nung unang inilabas ay si Mia. Anak! Nangangatog nitong sambit at isa-isa nang inilabas ang mga bangkay. Nasa harapan na iyon lahat ni Emma at napatingin din siya sa asawa niyang yakap-yakap ang picture frame nila. Hindi ito totoo. Nagbibiro lang kayo, di ba? Baka nananaginip lang ako. Pupunta po ako sa evacuation center. Baka nandun po mag-aama ko. Hindi totoo ito. Dahil sigurado ako nakaligtas sila. Nanginginig na wika ni Emma. Lumapit ang ina ni Emma sa kanya at niyakap siyang mahigpit. Anak, Emma, kumalma ka. Okay, kumalma ka muna. Magpakatatag ka. Saad ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang likod. At kumalas si Emma sa pagyakap ng kanyang ina. At tiningnan niya ito sabay na tawa siya. At sinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri niya. Ma, sabihin niya sa akin, buhay po mag-ama ko, hindi ba? Hindi ito totoo. Ayos po sila, hindi ba, ma? Pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Humahagulgol na sabi ni Emma at unti-unti na siyang napaluhod at niyakap niya ang tuhod ng kanyang ina. Hindi ito totoo. Please. Ayoko maniwala. Saad ni Emma at kahit ang kanyang ina at ama ay hindi na rin mapigilang umiyak. Tumayo si Emma kahit parang matutumba siya sa paglalakad. Pinilit niyang tumayo ng mabuti. Niyakap niya isa-isa ang kanyang mga anak pati na rin ang asawa niya. Akala ko ba magsusurprise ako, mahal? Pero bakit ako yung ginulat nyo? Bakit ganito naman ang surprise na ginawa nyo? Sana hinintay nyo ako. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya mag-isa. Gusto ko kayong kasama. Kaya nga umuwi na ako dito sa Pilipinas, hindi ba? Para magsama-sama na tayo. Pero bakit ganito? Bakit ganito ang inabutan ko? Saad ni Emma sa gitna ng kanyang pagtangis. Napayuko na lamang si Emma at walang ibang naririnig sa paligid kundi ang malakas na palahaw ni Emma. Ang bawat isa ay naawa kay Emma at kahit ang mga nanonood ay hindi rin maiwasang maging emosyonal.
Para kasing pinagbagsakan ng langit at lupa si Emma. Ang dami niya kasing plano para sa kanyang pamilya sa pagbabalik niya. Pero lahat ng iyon ay gumuho. Kaya nga siya ang nagsakripisyo sa ibang bansa dahil gusto niyang umayos ang buhay nila. Subalit ang naging kapalit naman ay ang pag-iisa pala ni Emma. Anak, nandyan ka pa ba sa puntod ng asawa at mga anak mo? Pagtatanong ng ina ni Emma sa kabilang linya. Malapit ang umulan na. Ang sabi may bagyo raw na paparating ngayon. Umuwi ka na habang maaga pa. Dagdag ng ina ni Emma. Napatingin si Emma sa kalangitan at dumidilim nga ito. Pero hindi yun inisip ni Emma. Pinatay ni Emma ang tawag at tiningnan niya ang puntod ng kanyang pamilya. 3 taon na rin ang lumipas simula nung mawala ang kanyang mga pamilya. Pero hanggang ngayon, yung sugat ng nakaraan ay hindi pa rin humihilong. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makaalis. Para siyang nabaon sa nakaraan at hindi na makaahon. Pinunas ni Emma ang luhang pumapatak sa kanyang mga mata at pilit nang umingiti. Kamusta na kayo? Ayos lang ba kayo? Ayos lang ba kayo dyan, mahal? Yung mga bata, nalaki ba sila ng maayos? Namimiss pa rin ba nila ako? Pakisabi naman sa kanila, walang araw na hindi ko sila namimiss. Pasensya na kamo, ang tagal-tagal kong dumating. Huwag sana kamo silang magtampo sa akin. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin natutupad ang pangako ko. Patawarin sana nila ako. Saad ni Emma at pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata. Hindi umuwi si Emma at nanatili lamang siya sa puntod ng kanyang pamilya. Hindi siya nagpatinag sa malalaking butil ng ulan at sa walang humpay na malakas na hangin. Kahit nilalamig si Emma, hindi niya yun ininda. Dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ang masamahan ng kanyang pamilya sa gitna ng bagyo. Nakangiti si Emma habang nakatingin sa puntod ng kanyang pamilya. Ramdam na ni Emma ang pagbagsak ng talukap ng kanyang mga mata. Isama niyo na ako. Hayaan niyo na ako. Isama. Gusto ko na sumama sa inyo at makita kayo. Gusto ko na makasama kayo. Sambit ni Emma at unti-unti nang bumagsak ang kanyang katawan. Kinabukasan, paghupa ng bagyo, agad na pumunta ang ina ni Emma sa puntod. Lakad takbo ang ginawa ng nanay ni Emma at mabilis na nilapitan ng anak. Emma! Emma! Gumising ka, anak! Saad dito pero hindi minumulat ni Emma ang kanyang mata. Malamig na ang katawan ni Emma ng dahilan ng kinaiyak ng ina ni Emma. Agad nila itong itinakbo sa ospital subalit sumuko na ang katawan ni Emma. Nilibing nila si Emma sa tabi ng puntod ng kanyang mag-ama. Malungkot na nakangiti ang ina ni Emma pero alam niyang mas magiging masaya ang kanyang anak sa piling ng pamilya nito. Anak, sigurado kung magkakasama na kayo. Sana wag mong sisihin ang sarili mo kung bakit nawala ang pamilya mo. Dahil siguro hindi nila gugustuhin na sisihin mo ang sarili mo. Pwede ka na magpahinga at sana maging masaya ka na. Gabayan niyo sana kami at hindi namin kayo kalilimutan. Huling mensahe ng ina ni Emma. Maraming nakiramay at sumama sa libing. Maraming nag-iiyakan at naawa. Dahil sa isang bagyo, ang pamilyang nabuo ng 2 taong nagmamahalan ay nagiba. Ang sabi nila, ang bawat sakripisyo ng isang ina ay hindi matutumbasan ng kahit sino man. Kaya maswerte ang bawat isa sa atin na may isang inang kinikilala. Kaya hanggang nandyan pa ang ina natin, huwag natin silang pabayaan. Subalit para sa isang ina, ang pinakamasakit ang mawala ng anak o asawa. Hindi nila alam kung paano pa babangon. Kaya kung ikaw ay isang inang nawala ng pamilya, piliin mo pa rin lumaban hanggang sa kaya mo. Maging matatag ka sa kahit sobrang sakit na sitwasyon. Dahil ang tanging sandata mo lang ay ang pananampalataya sa Panginoon. Yun lamang po ang kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga solid na taga-subaybay. Sa mga nandirito po palagi at nakikinig ng ating mga storya. Maraming salamat po at sana'y marami kayong natutunan.
Sa mga bago pa lamang po dito sa channel ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin po ang notification bell lang sa ganon ay palagi ka ma-update tuwing meron tayong upload. Yun lamang po, ito ang Dagit TV. Nagpapaalam, peace out.